hindi po lalago, unang-una po ang ating pananampalataya. At hindi rin po lalago ating buhay bilang isang guro. Dahil yung sinasabi nga ni Father po sa ating yung interrelation ay napakahalaga po. Salita. Hindi lamang po sa atin bilang mga guro, kundi bilang po tayo isang mananampalataya kay Kristo. So, salamat po. Salamat din po, Father, dahil ito pong kaululihan po natin pagsasama. Pero yan yung po, Father, malimit po kaming dadalaw sa inyo sa kung saan kayo paparoon. Kaya po, salamat po muli. At isa pa, hindi lang po sa Sir Grabe po pala ang may celebration po ngayon, kundi si Miss Ma'am Greta, dahil anniversary po ng kanilang kasal, ng kanyang beloved wife. Si Ma'am Greta po. Si Ma'am Greta. Salamat po, Father. Si Ma'am Ramos po. Good morning po sa inyong lahat, lalo tigit sa inyong Father. Naunahan nga lang ko ni Sir Panya, pero yun nga, sasabihin ko, itong 2 araw na ito, we are really blessed because Sir Calabia is celebrating his birthday with us. And of course, we will miss Father talaga kasi ito na nga yung last term na niya. And for so many years, we had our retreats with him, the faculty retreat. Actually, the faculty retreat or the retreat for the personnel is one of the most important program of the school kasi ito yung we have been so very busy for the whole year. Busy tayo, puno-puno tayo lahat ng kung ano-ano, worries and yung mga trabaho natin. But then, there must be a time to reflect and revisit and examine ourselves. And that requires silence. Kaya nga, pasensya na dun sa kaninang umaga talaga. Kasi pag retreat natin talaga is we need silence. So that we will be able to find out what is the message of God to us. Sa ating retreat ngayon ay napakaganda talaga. Although laging most requested topic talaga yung commitment and dedication of teacher. So dun sa sinabi ni Father nga yung kahapon at saka ngayon, talagang tuwin mo sa akin yung 3 C's. Yung the first C is calling or as a vocation. Our dedication to teach beyond the hours. Meron nga sinasabi na ang meron teacher na 2 by, let's say, ano ba yung sabi ko sa mga teacher, hanggang 8 hours lang, parang gano'n, hanggang 8 hours lang ang trabaho natin. But then, after 5 o'clock, pag minsan we stay after 5 o'clock because there are really some students who really want to consult us yun. So, yun dun kasi hirap na hirap na tayo, pero pag minsan talaga, we spend our time because of the inquiries of our students. And yun ang sinasabi ni Father na talagang yung pagiging second parent ay aside from mentoring, doon din papasok ang pagiging pangalawang magulang natin. And then Father said also about the connect to one, especially to one who is the one who excels. Kasi kung dun sa isang magaling, makakonect tayo din. So, hindi naman lahat tayo perfecto. Kanya-kanya tayong field. So, pwede nating pwede siya makatulong sa atin as fellowship. And meron nga doon tinatawag ng collaboration. And then the commit, another C, we commit ourselves. At ito yung isa sa pinakamahirap gawin. Although yung commit, pag minsan sinasabi sa ibang seminars, committed na, lumiit na. Yung commit, ay naging spelling na ay committed, lumiit. No? But then ito nga, it poses a great challenge to all of us na talagang it asks for the commitment to grow, na sinasabi ni Father nga talaga na have we grown or ano ba tayo, nag-exert ba tayo ng effort para mag-grow tayo? Ako sa isip ko lang na gusto ko mag-grow, kaya lang
tumatanda na talaga, kulang na talaga ang oras, pero lagi-lagi gusto ko talagang mag-grow. Pero sana, lalo na yung mga bata, you still have so much room for professional development. Kami matatanda na, pero hindi namin sinasabing matanda na kami, wala na. Pero talagang gusto namin, kaya lang talaga, yung health namin, health problems namin ang hinder pag minsan. And so, sinasabi ka sa atin lagi doon sa discussion natin na this will be a great challenge for all of us. Kasi talaga, for educators ay talagang we always meet the challenges of time. So, yun lang po. Thank you very much po. Mrs. Caparas po. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang nakaantig lang po sa aking damdamin sa narinig ko kay Father, ang tao ang pinakamahalagang nilikha ng Panginoon. Pinatira siya sa paraiso sa pagmamahal ng Panginoon sa taong kanyang nilikha. Pero, pinalayas din siya sa paraiso, gawa ng nagawa niyang kasalanan. Makakakonect ulit tayo sa Panginoon. No? Makakonect ang tao muli sa Panginoon sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisan. Kapag pinagsisihan na raw natin ang mga nagawa nating kasalanan, saka tayo makakonect sa Panginoon. Father, i-share lang po ako sa inyo, konti lang po. Dumating po ako sa BAE, 1975. Huwag niyo pong bilangin ko ilang taon. Ang simbahan po ng BAE ay para pong simbahan po. Pero, pasensya po doon sa mga pare na sumakabilang buhay na parang wala pong improvement pa. 1975 pa yon. Pero, nung umalis po si Father Cesar, parang unti-unti pong yung simbahan ng BAE. Pero ang laking tuwa po namin, lalo na po ako sapagkat nakita ko po na ang laki ng ipinagbago ng simbahan ng BAE. Lalo na po yung Sacred Heart doon sa taas, ay ako po ay namangha nung makita ko isang beses na dumaan ako simbahan ng BAE. Medyo gabi po yun, na umiilaw-ilaw po at kumikislap-kislap yung Sacred Heart doon po sa taas. Kaya, Father, maraming salamat po sa mga nagawa ninyo sa bayan ng BAE. Especially po sa simbahan ng BAE. Thank you po. Next. Okay, good morning po. Siguro po talagang hindi lang po ako mahihayin. Excuse. Tama. Marami po ako natutunan sa mga sinabi ni Father, pero ang mas gusto ko sabihin is dahil po dito sa ginawa nating retreat, masasabi ko po na na-develop po ako lalo professionally. Kasi aminin ko sa inyo, sa dati kong pinagtatrabahuan, isa po ako sa pinakamagulo, pinakamaingay, sinasabi nila. Kaya nga po sabi nila, nung sabi ko mag-teacher ako, sabi ko sa mga engineer, sigurado ka ba sa papasukin mo? Baka hindi ka tanggapin doon. Itsura mo pa lang, wala na sa pagka-teacher. And, yun po, dahil po din sa nagawa natin retreat, ngayon po, pag nakita ko sila, masasabi ko, sir, teacher na talaga ako. Ililibre ko pa kayo. Kaya po dito sa nangyari to, doon pa lang po sa mga banding, although nung pag-apply ko pa lang po, pagkatanggap sa akin, naramdam ko na yung pagiging at home. Kaya, siguro po yun po yung masasabi ko na natutunan ko, na-develop sa akin. Yung pagiging, especially malapit kay Lord, and yun po, kung sino ako ngayon siguro, masasabi ko na kahit hindi pa po ako license, I'm proud to be a teacher. Yun lang po.